Bata pa lamang si Edmar noon nang mamulat na ang kanyang mga mata sa mundo ng kababalaghan. Duwende, mga ligaw na espiritu, mga kaluskos at kung ano pa mang di maipaliwanag na manifestasyon ang gumambala sa normal biyang buhay. Hindi lamang nakontento mga espiritu sa pagpaparamdam. Ninakaw ng mga ito ang dating ngiti at kasiglahan ni Edmar at pinalitan ito ng pananahimik at kawalan ng gana. At isa ring di maipaliwanag na karamdaman ang tumama kay Edmar. Biglang tulala, tapos nung matagal-tagal na, parang iba na yung nararamdaman namin na parang iba na yung tsura niya. Parang laging nagagalit na, ganun. Parang nakakatakot na yung pagmukha niya, ganun. Bigla lang siya tumatayo. Akala niya daw iba ko. Para daw yung nakikita niya sa paligid niya na parang aswang, ganun. Tapos bigla, din sa mismo dito ko sa brace ko na suntok niya. Sa dami ng mga sinubukan nilang kapamaraanan, mistulang wala ng kalutasan ang sakit ni Edmar. Hanggang sa isang anunsyo sa radyo, ang bumasag sa kanilang kawalan ng pag-asa. Sa radyo, Sister Noemi daw, nagpapagaling. Dali mo naman si Edmar dun, oh. Sige na. Pagka sinabi mo lang daw kung anong sakit mo, yung pipray over ka na, gagaling ka na kagad. Sabi po. O di, sinubukan ho namin. In Jesus' name, out! Kalayaan ang natagpuan ni Edmar matapos ang pangyayaring iyon. Maging ang kanyang ina ay nakilala ang tunay na makapagpapagaling sa kanyang anak. Na-realize ko rin na, sabi ko, kailangan kumapit pala tayo sa Lord. Kung wala kang pananampalataya, talaga hindi ka pala gagaling. 2 taon nang lumipas, ang natamasang kalayaan ay pinagtangka ang agawin muli ng kaaway. Nagbabay ko ulit yung sakit niya. Tinatalian na po namin. Grabe na kasi po yung huli na, grabe na. Tinalian namin, halos nasugatan yung kanyang paa. Ganun po, nung hindi namin kasi kaya. Yung pati pangabungangan niya kasi tinatakpan namin ang panibungangan niya kasi dumudura. Kaso naawa naman kami pagka tinatali namin siya, yung paa niya sugatan. Nagbabakat yung tali sa ano niya, kaya nagkasugat siya. Umiiyak siya kasi nasaktan siya sa mga ginagawa namin sa kanya. Sa pangalawang pagkakataon, sumailalim muli si Edmar sa isang deliverance session. May mga sinasabi siyang mga duwende. Ayan, yung mga maliliit. May mga sinasabi rin siyang mga parang kapre. Kumbaga hindi mo makikita na maitim, pangit, gano'n. At dito, siya ay gumaling. Subalit di pa man nakakapag-umpisa si Edmar sa panibagong kalayaang natamo ay sinubok siyang muli. At sa pagkakataong ito, mistulang hindi na siya makakahilagpos pa. Halos talaga na, umiyak na kami, umiyak na ako talaga, halos iyak ako ng iyak. Tapos sabi ko, wala na yata ito, sabi ko, Lord, sabi ko, kung saan mo yung anak ko, alalayan mo, gabayan mo, sabi ko, ikaw lang ang talaga bahala na, Lord, sabi ko. Si Ronnie Kagena, nandito raw, naliligo raw sa geto ilog. Naliligo. Tsura kasi na Edmar noon, parang halos yung parang ano siya, yung nakakaawa, ganun. Kasi sugatan mapapayak ka na talaga yung sugat niya, ganun. Kitang-kita mo talaga tsura niya, parang ano talaga yung halos nakakaawa na talaga. Nagpapasalamat na kami talaga, tuwang-tuwa po ako talaga yun. Yung halos tuwa na iyak na yun talaga, na nakupkop namin, na hindi siya nawala. Sumailalim muli si Edmar sa isang deliverance session. Masasabi kong mas malala yung huli. Kasi parang dumating sa point na pati hindi siya, sinasabi niya na hindi siya naniniwala sa Diyos, yung mga ganun. Maging yung mga magulang niya, parang kung tutusin, parang gusto mo nang give up eh. Ang naging ano na lang namin noon, yung tiwala namin sa Diyos at nagpatuloy kong nanalangin. 4 na taon na ang lumilipas at sa grasya ng Panginoon, natapos na ang panggugulo ng mga espiritu kay Edmar. Bakit ganito nangyayari? Bakit ganun po na pinapaintuloy yung bagay na ito?
And hindi naman po ako nagtampo sa Lord. Ba't nandun pa rin po yung pasasalamat kasi nandun po yung deliverance na nangyari sa akin. Yung nagkaroon po ako ng kagalingan na nagmula sa kanya. Sobrang tuwang-tuwa po ako dahil nabalik yung pag-iisip po ni Edmar sa kapatid ko na gano'n na gumaling siya. Ngayon na andun na sa church siya ngayon na naka-stay. Nanampalataya siya sa Diyos. Bagong buhay, bagong pag-asa. Sa kabila ng atras-abante na kalayaan ni Edmar noon, ang tanging nagpatatag sa kanya ay ang pangako ng Panginoon na hindi siya nito iiwan. Ikalawang Korinto 5:17. Sabi po ng sino man nakipag-isa kay Kristo ay sinang bago nilang. Wala na yung dati niyang pagkatao, siya bago na. So sabi ko, Lord, tunay nga na kapag ako'y isa sa iyo, nasa akin ka. Yung mga dati kong karanasan nakaraan, sa paningin mo, hindi ito yung magbibigay sa akin ng kahadangan para patuloy na maglingkod sa iyo. Lord, salamat. Marami pong salamat. Kasi hindi ka nagkulang sa akin. Alam ko kahit na nangyari po yung mga bagay na yun, may pagkakataon na meron kang pinilano sa buhay kung ba't nangyari yun. At gusto mo ipakita na ikaw ay makapangyarihan.